pagmamahal sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng iyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng iyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang makikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos ng Diocese ng Cubao, ating pagnilayan ng salita ng Diyos, salita ng buhay. May kaibigan akong babae na humingi sa akin ng advice. No? Sabi niya, Father, alam niyo po, meron akong guy na dinedate 3 taon na. No? Lagi kaming lumalabas, kaming dalawa lamang. Parang ang kami na eh. No? Kasi nung na-hospital ako, nag-alaga pa siya sa akin. At maraming nagtatanong sa mga kaibigan ko kung kami na. No? Sabi nila, boyfriend mo ba na? Siguro boyfriend mo na yan. No? Eh, hindi ako makasagot. Kaya isang araw, Father, tinanong ko talaga siya, sino ba talaga ako sa iyo? No? Pero sabi niya sa akin, darating rin yan, huwag tayong magmadali. Yun ang sagot niya. Pero Father, recently nakita ko sa FB photos niya na meron na siyang
palaging kasamang ibang babae. At hindi naman ako pwedeng magselos kasi hindi naman ako yung girlfriend niya. Hindi ko naman siya boyfriend. Pero ang sakit, Father, sakit. Anong gagawin ko, Father? Sabi ko sa kanya, naku, baka ayaw pa niyang i-define ang relationship ninyo kasi kapag ikaw na talaga ang girlfriend niya, hindi na siya pwedeng mag-date ng iba. Sapagkat ang pag-define ng relasyon ay may kaakibat na responsibilidad. Kasi syempre, pag dinefine mo yan, may commitment na kasi. Halimbawa, gusto mong maging asawa, gusto mong mag-asawa, meron na itong commitment at responsibilidad na maging tapat sa isang tao lamang. Gusto mo maging best friend, meron na yung expectation na uunahin mo yung kaibigan yun. Pumayag ka bang maging ninong o ninang sa binyag o kasal? May commitment yan. Meron ng kaakibat na tungkulin yan. Natutulungan ninyo ang inaanak sa pananampalataya. In other words, hindi ka maaring umako ng titulo nang hindi tinatanggap ang mga kasamang responsibilidad. Si Jesus din sa ating ebanghelyo, gusto niyang linawin ang kanyang relasyon sa kanyang mga apostol. Marami kasing nagsasabi na si Jesus ay Juan Bautismo, Elias, propeta. Pero mas mahalaga kay Jesus kung anong sinasabi ng kanyang mga alagad. Kaya tinanong ni Jesus sa kanila, kayo naman, ano ang sinasabi niyo? Sino ako sa buhay ninyo? Sa tagal ng kanilang samahan, nagbunga na kaya ang lahat ng tinuro niya at ipinakita niya sa kanila? Alam niyo po itong tanong na, sino ba ako para sa iyo? Ay hindi tungkol sa kaalaman lang, bagkus isa itong tanong tungkol sa pananampalataya. Hindi ito tungkol sa biographical data lamang, bagkus ito'y tungkol sa personal na relasyon. Yun ang nililinaw ni Jesus. Sino ba ako sa inyo? At nung sinabi ni Pedro na si Jesus ay Kristo, ay masaya si Jesus. Pero nilinaw rin ni Jesus na ibig sabihin ng pagiging Kristo, kailangan maghirap, magsakripisyo, magbuhat ng krus bago pumasok sa kalwalatian. Pag sinabi mong Kristo, kasama yan. Kaya kaya ba nilang gawin yan? Ano ba yung punto sa atin ngayon? Ang pag-define ng relasyon ay may kaakibat na responsibilidad. Ngayong araw na ito, mga minamahal na kapatid, tinatanong din tayo ni Jesus, sino ba ako sa iyo? Hindi yung sinasabi ng iba, hindi yung sinasabi ng ating magulang, hindi yung sinasabi ng katekista, hindi rin yung sinasabi ni Father. Ano ang sinasabi natin? Sino ba si Jesus para sa atin? Kung sinasabi natin na si Jesus ay ating Diyos at hari ng buhay natin, ay kailangan panindigan natin yan. Talaga bang hari siya ng ating buhay? O iba ang naghahari sa puso natin? At isinasantabi ang Diyos kapag hindi na natin siya kailangan? Para ba tayong nasa cafeteria o karinderya na pinipili lang natin kung ano ang gusto natin, kung ano ang convenient sa atin? O tinatanggap ba natin ang sakripisyo na kaakibat ng relasyong ito? Isang beses may teenager na nagsabi sa akin, Father, naniniwala naman ako sa Diyos, pero hindi ako naniniwala sa relihiyon. Sabi niya sa akin, I believe in God, but I don't believe in religion. I don't believe in the institution of the church. Para na rin sinabi niya, naniniwala ako sa Diyos, ngunit ayaw ko sumunod sa sinasabi niya. Kung talagang naniniwala tayo sa Diyos, susunod tayo sa Kanyang mga utos. Ano yung mga utos? Magsimba tuwing linggo, huwag pumatay, huwag magnakaw, at iba pa. Kung talagang naniniwala tayo sa Diyos, gagalangin natin ang itinatag niyang simbahan na pinaubayan niya sa Kanyang mga apostol. Hindi natin iniaangkop ang Diyos sa kung ano ang maginhawa para sa atin. Bagkus, tinatanggap natin ang uri ng Mesiyas na inihahayag niya sa atin. Kaya mga minamahal na kapatid, huwag tayong matakot magtaya. Magtaya tayo sa Diyos. Ito ang nagbibigay daan sa atin na matanto ang ating buong potensyal para sa pagmamahal. Ang marunong magtaya ay ang tunay na nabubuhay.